Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Pamilyar po ba kayo sa kasabihang kapapanganak pa lang may utang na? Pero bago po ako magpatuloy, isang special birthday greetings po sa anak ng isa nating masugid na taga-subaybay. Para sa anak ni Juvie Montero na nagse-celebrate ng kanyang 32nd birthday ngayon, August 16. Happy birthday galing sa iyong mama at galing po sa akin dito sa Usapang Tito Manny. Enjoy your day! Kaya ko po nabanggit kung kayo ay familiar dun sa kasabihan na kapapanganak pa lang may utang na. Dahil ako po, siguro nasa elementary days pa lang ako, naririnig ko na yan eh. Iba-ibang version pa nga yan eh. Yung iba sinasabing, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, may utang ka ng babayaran. Ito nga yung isang version na kapapanganak pa lang, may utang na. So, meron po bang pinag-iba? Dahil ito po doon sa inilabas ng Inquirer.net. Sabi po dito, Philippine debt stock hits record 14.15 trillion in July. Naglabas pa sila ng isang post. Sabi pa, Philippines' debt stock seen to balloon to 15.8 trillion by end 2024. Hindi pa nga natatapos ang 2023. Sila, end of 2024 na kagad. Nalolobo daw sa 15.8 trillion ang debt stock ng Pilipinas. So kung magbabasa kayo ng comments dito sa pinost ng Inquirer.net, naturally, puro paninisi kay President Bongbong Marcos. Sinisisi na naman nila kay PBBM itong utang ng Pilipinas na 14.15 trillion. Pero looking back to the past presidents, may presidente po ba na hindi nangutang? May presidente bang hindi nag-iwan ng utang? May presidente bang hindi nagpamana ng utang sa sumunod na presidente? Balikan po natin yung mga past presidents. Gloria Arroyo left 4 billion debt, says PCSO. Sumunod naman, Aquino successor to inherit 6.4 trillion national debt, says anti-debt group. At ang huli dito, Duterte administration leaves 12.79 trillion outstanding debt in end June. Tapos isisisi ninyo kay PBBM kung bakit ang ating national debt ay umabot ng 14 trillion? Ako, ito lang yung take ko dito, no? Sabi nga nila, kahit na daw ang US may utang, Pilipinas pa kaya? At ang maganda nito, kaya kami utang dahil may nagtitiwala sa iyong magpautang. Dahil nakikita nila na meron kang kakayahan na bayaran yan pagdating ng panahon. Hindi naman po kasi ang pag inutang ngayon after 1 year dapat bayaran agad. In fact, yung iba, pag pinautang ka, mag-uumpisa palang bayaran yan after so and so years. Ito kasi yung mga nagko-comment na mga anti-BBM. Gusto lang nilang ipalabas na kukurakutin lang ni PBBM yung pera. Ano itong mga utang na iniwan ng mga past presidents? Meaning, kinurakot din nila yung mga perang yon. Tingnan natin itong nagdaang tatlong administrasyon from Gloria Arroyo, Benigno Aquino, and Rodrigo Duterte. Marami po bang naipatayo si Gloria Arroyo? Ano-ano po ang mga naging project ni Benigno Aquino? Ano-ano naman ang nagawa ni Rodrigo Duterte? Kasi kung babalikan natin, ang iniwanang utang ni Gloria Arroyo ay 4 billion. Ang iniwanan naman ni Benigno Aquino ay 6.4 trillion. At si Rodrigo Duterte, 12.79 trillion. Pero looking at these three past presidents, kanino po tayo nakakita na mas maraming nagawa? Hindi po ba kay former President Rodrigo Duterte? Magtaka tayo kung utang ng utang ang Pilipinas tapos wala tayong nakikitang mga proyekto na ginagawa. Hindi po ba nag-umpisang dumami ang mga proyekto under former President Rodrigo Duterte na ipinagpapatuloy ng ating Presidenteng Bongbong Marcos ngayon? Ano-ano ba ang naipatayo ni Gloria Arroyo? Ano-ano ba ang naipatayo ni Benigno Aquino? Ikumpara nyo sa inumpisahang build project ni Rodrigo Duterte at ngayon tinutuloy ni Bongbong Marcos. So again, magtaka tayo. Kung tumataas ang utang natin, wala tayong nakikita mga projects. Yun ang hirap sa atin eh. Puna tayo ng puna. Pero bulag naman kayo sa katotohanan. Hindi nyo nakikita yung mga infrastructure projects nitong dalawang presidenteng ito. From Rodrigo Duterte to Bongbong Marcos.
Apakadali po kasing pumuna. Ang dali-daling bumatikos. Kaya lang, dapat maging patas kayo. Bulag kayo eh. Sinisisi nyo si PBBM. Hinahanapan nyo ng Talyano Gold. Kung ano-ano pang sinasabi ninyo. Sabi nga dito sa administrasyon ni PBBM, nakakasiguro na ang bawat pondo, pera ng gobyerno ay inilalagay at ginagamit sa tama. So doon sa mga nag-i-insinuate na kinurakot lang ni PBBM yung pera, huwag ganyan. Alam nyo, ang hirap sa ating mga Pilipino kaya wala tayong asenso Ang hilig natin na kapwa Pilipino, hinihila natin pababa. Alam nyo, nakakaingit yung mga ibang Asian countries na kung dati mas angat tayo sa mga ibang bansang yon, ngayon, nauungusan pa tayo. Bakit? Dahil wala tayong pagkakaisa. Puro paninira lang ang ginagawa natin. Tanungin nyo yung sarili ninyo, may nagawa na ba kayo para sa bansa natin? Huwag na tayong magpakalat ng kung ano-anong mga balita dyan. Na alam natin na wala namang katotohanan. Na ang gusto nyo lang ay magalit ang taong bayan. Tagumpay ba kayo? I don't think so. Hindi nyo mabubuwag ang suporta na ibinigay ng mas nakararaming Pilipino kay President Bongbong Marcos. Real talk lang po yan. Kahit na anong gawin yung paninira, my goodness, mas matitinding paninira pa ang inabot ng Marcos family, and yet nakabalik sila ng Malacanang. Ganon ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Bakit kasi hindi nyo matanggap-tanggap na si President Bongbong Marcos ay itinadhanang maging presidente ng Pilipinas? At tulad po ng lahat ng naging presidente ng Pilipinas, itinadhana po yan ng langit. Siguro partly to blame, tayo-tayo rin mga Pilipino. Wala kasi tayong pagkakaisa. Kailan po ba tayo magkakaisa? Hindi nangangahulugan na iiwanan ninyo o tatalikuran ninyo kung sino man ang sinuportahan nyo. Pero kung talagang mahal nyo ang Pilipinas at kung ang iniisip nyo ay yung mga susunod na henerasyon, iset aside po natin ang politics. Makipagtulungan po tayo, wala pong magagawa yung mga pambabas ninyo, yung pagtuligsa ninyo, yung pang-titrigger ninyo ng galit sa kapwa Pilipino. Sa tindi ng mga kinakaharap nating problema ngayon, kahit na sino po ang iyo po nyo dyan, hindi po magiging madali, hindi po magiging joyride ang pagpapatakbo ng Pilipinas. Lahat sinisisi nyo kay President Bongbong Marcos, pati yung 20 pesos na bigas. Kahit paulit-ulitin sabihin sa inyo na hindi lang sa Pilipinas ang inflation, hindi naman kayo naniniwala, or kahit na naniniwala kayo, nagbubulag-bulagan kayo. Ito nga, kababasa ko lang sa Reuters. Ito, Canada na to Canadian inflation jumps in July. Isang malaking bansa na. Paano pa yung ibang bansa? So meron tayong global inflation, tapos sunod-sunod yung naging bagyo natin. Nandiyan pa yung El Nino, dinagdagan pa ng walang pusong mga hoarders ng bigas, asukal, sibuyas, at kung ano-ano pa mga basic necessities. So ngayon, umaabot na ng lagpas 50 pesos ang bigas. Yung hinahanap nila yung 20 pesos na bigas. Hindi nyo ba nakikita yung sitwasyon ngayon? Yung 20 pesos na bigas, nakikita ninyo. Pero yung pagbura ni PBBM dun sa mga utang ng mga magsasaka natin, wala kayong imik, wala kayong masabi. Yung mga pagbiyahe-biyahe, nasisilip ninyo. Pero yung mga kapalit naman ng mga biyaheng yun, hindi nyo nakikita. Meron pa nga akong narinig na isang reporter dyan Hinahanap na yung mga resulta ng biyahe ni President Bongbong Marcos. Hindi po ganun kabilis ang proseso niya. Hindi po porke sinabi ng isang bansa na I pledge to give the Philippines this amount of money, kinabukasan lang andyan na. Or after a week, or after a month. Hindi po ganun yun. Sa bagay, wala namang kayo talagang makikita dahil mga sarado na ang utak ninyo. Sarado na ang pag-iisip ninyo. Ang nasa isip nyo, kung yun inyong mga sinuportahan ang nakaupo ngayon, wala tayong problemang ganito? Nagpapatawa kayo. Baka lalo lang tayong lumubog kung yung kandidato ninyo ang nanalo at naupo. Ang kailangan po natin ngayon ay pagkakaisa, no matter what your political affiliation is. Kung talagang gusto po natin umasenso at kung sinasabi nating mahal natin ang bayan natin, ito na po ang tamang panahon para tayo ay magkaisa. Ito na po ang tamang pagkakataon para ibalik natin yung isang napakagandang trait ng mga Pilipino, yung pong bayanihan. Dahil kung wala po tayong pagkakaisa, wag na po tayong umasang makakabangon tayo kahit na sino pa ang maging presidente natin. Ay nako, hanggang pangarap na nga lang ba ang pagkakaisa? Sa tingin ninyo,
Imposible na po ba talagang magkaisa ang mga Pilipino? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.